Silang dalawa ang tinaguriang serial killer couple ng Australia. Madalas silang umiikot sa mga highway ng Perth para maghanap ng kanilang biktima. Ang kanilang pagkahilig sa kamunduhan ang kanilang naging motivation para gawin ang kanilang krimen. Sa kabutihang palad, nakatakas at nakapagsuplong sa pulis ang kanilang huling biktima. Kumusta po and welcome sa aking channel. Tungayan po natin ang kwento ng isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa history ng Australia. Ito po ang kwento ni David at Catherine Birnie. Si David Birnie ay ipinanganak noong 1951 sa Perth, Australia. Siya ang panganay sa kanilang 6 na magkakapatid. Ang kanyang ama na si John ay isang disabled, habang ang kanyang ina na si Margaret naman ay lasenga, at kung hindi nagbabasa ng comics ay nagbubunga nga buong maghapon. Kilala din si Margaret sa pagbebenta ng aliw sa mga taxi drivers. Ang tahanan nila ay napakadumi at napakagulo. Hindi siya yung tipo ng ina na magluluto ng pagkain, maglilinis ng bahay o mag-aalaga sa kanyang mga anak. Sa halip, ang kanyang mga mas matatandang mga anak ang inaasahan niyang mag-alaga sa kanyang maliliit na anak. Balita din sa kanilang lugar na meron ding nagaganap na incest sa loob ng kanilang pamilya. Taong 1960 nang lumipat ang tirahan ng mag-anak sa syudad. 12 years old noon si David, at doon ay nakilala niya si Catherine Harrison, na kapitbahay lang nila. Si Catherine ay ipinanganak noong May 21, 1951. 2 years old lamang siya nang mamatay sa panganganak ang kanyang ina, pati ang sanggol na iniluwal nito. Hindi malaman ng kanyang ama kung paano siya bubuhayin, kaya dinala siya nito sa kanyang mga lolo at lola. Pero makaraan ng 1 taon, sinundo siya doon at dinala naman siya ng kanyang ama sa kanyang tiyahin. Walang may gustong mag-alaga sa kanya. Pinagpapasapasahan siya ng kanyang mga kamag-anak, at wala din siyang masyadong mga kaibigan. Kaya si Catherine ay lumaking malulungkutin at laging nag-iisa. Madaling naging magkaibigan ang magkapitbahay na David at Catherine, at sa edad na 12 ay naging magkasintahan sila. At bago pa sila magka-14 anyos ay may namamagitan ng sexual sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, nagdebosyo mga magulang ni David, at ni isa sa kanyang ama't ina ay walang gustong kumupkup sa kanya. Kaya napunta siya sa pangangalaga ng mga social worker. Noong si David ay 15 anyos, tumigil siya sa pag-aaral at nag-apprentice bilang horse jockey. Isa sa mga benepisyo na kanyang natanggap sa kanyang trabaho ay libreng apartment. Pero may mga sumbong mula sa kanyang mga katrabaho na sinasaktan niya ang mga kabayo. At madalas din itong ipinakikita sa kahit kanino ang kanyang pagmamariyang palad. Nakaka-6 na buwan pa lang siya sa kanyang trabaho nang pasukin niya ang apartment ng kanyang landlady. Hubot-hubad siya at nakasuot ng stocking sa kanyang ulo para itago ang kanyang mukha. Tinangka niyang gahasain ang ginang, pero natakot mahuli kaya nagmamadali siyang tumakas. Nakarating sa kanyang amo ang kanyang ginawa at ora mismo'y pinatalisik siya sa trabaho. Pagkatapos nito, nagsama na sa iisang bahay si David at Catherine, at ito na din ang naging simula ng pagsasanib puwersa nilang dalawa. Pinapasok nila ang bahay na matipuhan nila at ninanakaw ang pwedeng mapakinabangan. Taong 1969 nang sa unang pagkakataon ay nahuli ang dalawa at nakulong si David ng 9 months habang si Catherine na noon ay buntis ay nahatulan lang ng probation. Pero makaraan ng ilang buwan, muli silang ipinatawag ng korte at muling nahatulan, kaugnay pa rin ng serye ng pagnanakaw at panluloob na kanilang ginawa. Nadagdagan ng 3 taon ang hatol kay David at si Catherine ay nadagdagan ng 4 years na probation. Pero hindi nagtagal, tumakas si David sa kulungan. Pumunta siya kay Catherine at bumalik sila sa dating gawi. Pero naaresto silang muli at kinasuhan ng 53 bilang ng pagnanakaw, trespassing at iba pa. Sa harap ng korte, sinabi ni Catherine na alam niyang mali ang kanyang ginagawa.
Pero malaki ang pag-ibig niya kay David at gagawin niya ang lahat para sa kanya. Nadagdagan uli ng 2 taon ang hatol kay David at sa unang pagkakataon, nahatulan si Catherine ng 6 na buwang pagkakabilanggo. Nanganak siya sa kulungan at ang kanyang sanggol ay napunta sa pangangalaga ng social worker. Habang nasa kulungan, pinapangaralan si Catherine ng kanyang parole officer na humiwalay na kay David dahil walang maidudulot na maganda ang kanyang pakikipagrelasyon dito. Nang makalaya si Catherine, nagtrabaho siya bilang kasambahay at nagkaroon ng relasyon sa anak ng kanyang amo. Sa edad na 21 ay nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng 6 na anak sa panahon ng kanilang pagsasama. Pero sa kasamaang palad, ang kanilang 7 buwang sanggol ay nasagasaan ng sasakyan habang nasa stroller sa harap mismo ng kanilang bahay. Nasaksihan ito ni Catherine. Samantala, si David ay nakapag-move on na rin sa kanyang buhay. Nang makalaya sa kulungan, nakakilala siya at nakatagpo ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Carrie. Nagpakasal sila at nagkaroon ng anak. Maligaya ang kanilang pamilya, pero nagbago ang lahat makalipas ng 6 na taon. Naaksidente si David at nagkaroon ng head injury habang nasa trabaho. Malaki ang pinagbago ng ugali nito. Naging mainitin ang ulo at palasigaw. Hindi na din maganda ang trato nito sa kanyang asawa na si Carrie. Nagsimula na din itong mambabae. Pinagtiisan lahat ito ng kanyang asawa, pero nung magdala siya ng 16 years old sa kanilang bahay at paalisin ang kanyang anak sa kwarto nito para pagsamahin silang mag-ina sa dati nilang kwartong mag-asawa, ito nang nagtulak kay Carrie na layasan na ang kanyang asawa. Taong 1984, 4 na linggo pagkatapos mga anak ni Catherine sa kanilang bunso ni Donald, ay nagpatanggal na rin ito ng kanyang ovaryo. Nang pumunta si Donald sa ospital para dalawin siya, nakita niya si David at Catherine na magka-holding hands. Ayon sa mga taong nakakakita sa kanila, mahigit 2 taon nang nagbalikan uli ang dalawa. Nang makalabas si Catherine ng hospital, ipinagtapat ni Catherine kay Donald ang kanilang relasyon ni David at sinabing magsasama na sila at hindi na siya babalik sa kanilang bahay. Tumira sina David at Catherine sa number 3 Moorhouse Street, Village, Perth, Australia. Nang magsama na silang dalawa, pinalitan na rin ni Catherine ang kanyang apelyido. Ngayon ay Catherine Birney na ang kanyang pangalan. Noong December 1984, nakitira sa kanila ang bunsong kapatid ni David na si James. Bagong laya siya sa kulungan pagkatapos na makulong ng 5 buwan dahil sa panghihipo sa kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang kapatid na si Dave, sinabi niya na wala ito masyadong kaibigan. Sex addict ito at maraming koleksyon ng porn videos at magazines. Sinabi din itong kailangan itong makipag-sex 5 beses o mas higit pa sa isang araw para matugunan ang grabing pangangailangan ng kanyang katawan. May pagkakataon din na nakita niya itong nagpasok ng karayom sa kanyang ari bago makipagtalik. Marami itong naging babae at kailanman ay hindi ito nawawalan ng girlfriend. Dagdag pa niya. Nagsimula ang pagpatay ni David at Catherine noong 1996. Sinusubukan nila lahat ang mga bagay na may kinalaman sa pakikipagtalik, mula sa pinakamadumi hanggang sa pinakabrutal. Lagi silang naghahanap ng bagong excitement at naging interesado sila na gawin ang pagdukot at panggagahasa. Sinasabi ni David kay Catherine na makakaranas siya ng pambihirang orgasmo kapag pinanood niya ang kanilang biktima na walang kalaban-laban na nakaposas at nakabusal habang ginagahasa niya. At naniwala naman sa kanya si Catherine. Ang una nilang biktima ay si Mary Nielsen, 22 years old at isang psychology student at nagpa-part-time job siya sa isang local delicatessen. Noong October 1986, ang kanyang mga magulang ay nagbakasyon sa United Kingdom, habang si Mary ay naiwan sa Australia. Noong araw na patungo na siya sa kanyang trabaho, naiisip niyang papalitan ng gulong ang kanyang kotse.
Pumunta siya sa shop kung saan nagtatrabaho si David at ipinakita ni David sa kanya ang mga gulong na pwede niyang pagpilian. Pero sinabi nitong may mga bago pa siyang reserbang gulong na nasa bahay niya. Kung gusto niya, ibebenta niya ito ng mas mura. Tutal, malapit lang naman ang bahay niya. Pwede siyang dumaan doon pagkatapos ng trabaho. Dahil sa kagustuhang makatipid, sumang-ayon si Mary na pumunta sa bahay ni na David. Kumatok siya sa pinto. Pinagbuksan siya ni David at Catherine at agad na tinutukan ng patalim. Hinila-hila siya ng dalawa papasok sa loob ng kwarto. Tinalian ang kanyang mga kamay at paa. Binusalan, pagkatapos ikinadena siya sa kama. Habang ginagahasa si Mary ni David, pinapanood naman sila ni Catherine. Nagtatanong pa ito kay David kung ano pa ang nakakapagpael sa kanya at kanyang gagawin. Makailang beses na ginahasa si Mary ni David at habang nagaganap ang mga bagay na ito, kinukuhanan din sila ng picture ni Catherine. Nang gabing iyon matapos ang lahat, dinala ni na David at Catherine si Mary sa kagubatan ng Glen Eagles Park, kung saan muling ni-rape si Mary ni David, at pagkatapos ay kaya niya itong sinakal hanggang sa mamatay. At nang hindi pa rin siya masiyahan, kumuha si David ng kutsilyo at sinaksak si Mary sa tapat ng kanyang puso. Inilibing nila si Mary sa isang mababaw na hukay at umuwi na. Ang pangalawang krimen na ginawa ng dalawa ay naganap noong October 20 nang kanilang kidnapin ang isang 15 anyos na si Susana Kendi habang naglalakad ito sa highway ng Claremont. Tinutukan nila ng patalim sa leeg ang dalaga, isinakay sa kanilang kotse, itinali ang mga kamay at dumiretso sila sa kanilang bahay. At doon, pinilit siyang gumawa ng sulat para sa kanyang pamilya na nagsasabing nagpunta sila ng kanyang mga kaibigan sa Queensland at huwag silang mag-alala. Matapos ang ginawang sulat, tinalian din siya sa kamay at paa at binusalan. At tulad ng naunang biktima, ikinadena din siya sa kama at paulit-ulit na ginihasa ni David habang nanonood naman si Catherine. Nang dumating na ang oras para iligpit si Susana Kendi, nag-hysterical ito at gumawa ng matinding ingay. Kaya pinagtulungan siyang painumin ng pampatulog ng 2 salarin. At nang makatulog, sinabi ni David kay Catherine, "Patunayan mong mahal mo ako." At ibinigay niya dito ang lubid na yari sa nylon. At walang kahirap-hirap na binigti ni Catherine si Susana. Inilibing siya ng 2 sa Glen Eagles Park, kung saan din nila inilibing si Mary Nielsen. Pagkaraan ng 2 linggo, nagsimula na uling maghanap ang mag-asawang Birnie ng bago nilang biktima. Ang paniwala ng mag-asawang salarin, hindi na maghahanap ang mga magulang at kamag-anak ng kanilang biktima dahil sa sulat na ipinadala nila. Ang totoo, kabaligtaran ang naging epekto ng kanilang sulat sa mga magulang ni Susana. Mas lalo silang nag-alala at inireport sa pulis ang pagkawala ng kanilang anak. 11 araw mula nang patayin si Susana, si Nolene Patterson ay nagdadrive na pauwi mula sa kanyang trabaho. Nang biglang tumirik ang kanyang kotse. Si Nolene ay 31 years old, matangkad, sexy, maganda at napaka-elegante. Siya ay isang manager sa isang golf club at dating flight stewardess. Natsyempuhan siya ng mag-asawang Birnie na nakatayo sa tabi ng kanyang tumirik na kotse. Bumaba ang 2. Tinutukan siya ng patalim at dinala sa kanilang bahay. Tulad ng sinapit ng naunang 2 biktima, ginahasa siya paulit-ulit ni David. Tinorture at binusalan. Ang plano, papatayin na nila si Nolene ng gabing iyon, tulad ng dati nilang ginagawa sa kanilang mga biktima. Pero nagbago ang isip ni David. Nabighani siya sa kagandahan ni Nolene at laging ipinagpapaliban ang pagpatay sa dalaga. Nakaramdam na ng matinding panibugo si Catherine. Makaraan ng 3 araw, dahil kinakain na siya ng matinding selos at ngit-ngit, naghuramentado ito at binigyan si David ng ultimatum. Itinutok niya sa kanyang sarili ang patalim at pinapili si David. Siya o ako,
Sigaw na tanong nito. Si Catherine ang pinili ni David at nung araw ding iyon, puwersahan nilang ipinalulon kay Nolene ang sleeping pills. At nang makatulog, binigti siya ni Catherine. Inilibing nila si Nolene katabi ni Susana at Mary. Habang tinatabunan nila ng lupa si Nolene, hindi pa rin kumakalma si Catherine. Galit na galit pa rin ito at patuloy sa pagsigaw at pinagmumura ang bangkay ni Nolene. Ang sumunod nilang biktima ay si Denise Brown. Siya ay 29 years old. Nadaanan siya ng mag-asawang Birnie habang nag-aabang ng bus sa Sterling Highway. Tinutukan siya ni David ng patalim at ginawa din sa kanya ang ginawa sa kanilang naunang biktima. Pero sa pagkakataong ito, inilibing siya sa ibang lugar. Bagamat balitang-balita na ang pagkawala ng mga babae sa Perth, walang nag-iisip na baka may serial killer na gumagala sa kanilang lugar. Ang pinakahuli at nag-iisang biktima na nakatakas at buhay ay ang 17 years old na nagngangalang Kate Moyer. Walang saplot siyang tumatakbo at pumasok sa isang grocery store habang nanginginig na umiiyak at humihingi ng saklolo. Nang dumating ang mga pulis, ikiniwento niyang kinidnap siya ng dalawang mag-asawa habang nakatutok ang patalim sa kanyang leeg. Dinala siya sa kanilang bahay, ginahasa pa ulit-ulit, tinorture at ginawang bihag habang pinapanood lang sila ng babaeng asawa nito. Kinabukasan, habang wala ang asawang lalaki at nasa trabaho, kinilag ng babae ang posas niya at pinatawag siya sa telepono sa kanyang pamilya at pinasasabi sa kanyang natulog siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Okay lang siya at huwag silang mag-alala. Pagkatapos ay pinapasok na siya ng babae sa kwarto pero hindi siya inilak sa loob. Tumalikod na ang babae at binuksan ang pinto dahil may kumakatok. Nakakita siya ng pagkakataon. Habang nakikipag-usap ang babae sa may pinto, pumunta siya sa toilet at doon sa bintana siya lumabas at tumakas. Sinabi niya sa mga pulis ang address at telephone number ng mga taong dumukot sa kanya. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ng mag-asawang Birnie kasama si Kate Moore, sinabi ni Catherine na kilala niya ang babae. Pero hindi na siya nagbigay ng pahayag at sinabing antayin na lang ng mga pulis ang pagdating ng kanyang asawa. Nang dumating si David, sinabi nito sa mga pulis na hindi nila kinidnap si Kate Moore. Kusa ito nagpunta sa kanilang bahay para makipag-threesome sa kanila at walang nangyaring pamimilit. Hindi nila nakumbinsi ang mga pulis. Dinila sila sa police station para sa iba pang katanungan. Pinaghiwalay sila ng kwarto ni Catherine. Nung una, itinatanggi nilang may rape na nangyari. Pero habang lumalalim na ang gabi, bumigay na si David at inamin lahat ang kanyang krimen na ginawa. Sinabi niyang 4 na babae ang kanilang ginahasa at pinatay, habang sa kabilang kwarto ay nagsimula na ding umamin si Catherine. Itinuro nilang dalawa kung saan nila inilibing ang 4 na babaeng biktima. At noong November 12, 1986, humarap sa korte sina David at Catherine Birnie at kinasuhan ng 4 counts of murder. Kapwa sila nahatulan ng 4 na habang buhay. Taong 2005, October 7, nang natagpuan si David na nakabikti sa kanyang selda. Nagpakamatay ito at wala isa man sa kanyang kamag-anak ang nag-claim sa kanyang bangkay. Habang si Catherine Birnie naman ay nakakulong sa Bandiap Women's Prison kung saan isa siyang head librarian. Taong 2007 na nag-apply siya para maparol pero nireject ito ng Attorney General at sinabing habang ako ang nanunungkulan, hindi na siya makakalaya pa. Noong taong 2010, muling ni-review ang kanyang kaso at nag-apply muli para maparol. Bagamat bago na ang nakaupong Attorney General, tinanggal nito ang kanyang karapatan na makapag-apply muli para maparol. Siya ang pangalawang babae sa Australia na may papel na minarkahang never to be released again. Ang address na number 3 Morehouse Street, Willagee sa Perth, Australia, kung saan dating nakatira sina David at Catherine Birnie, ay binyansagang House of Horror.
dahil sa mga pagpatay at pagtorture na naganap sa bahay na iyon. Hiniling ng publiko, lalo na ng mga taong nakatira malapit sa bahay, nagibain at i-bulldozer na ang nasabing bahay dahil nagbibigay ito ng masamang imahe sa kanilang lugar. Pero wala namang nangyari. Wala nang nagtangkang tumira sa bahay magmula noon. Pero makalipas ang 12 taon, may tumira uli pero hindi nagtagal at umalis din. Taong 1998 nang giniba ang nasabing bahay at pinatayuan ng bago.